Hello guys, it's me again. It's me again. So, yung i-share ko lang ngayon is about sa tips. Yung mga ginawa ko nung pagpunta ko dito sa Poland. Kung ano yung dapat mong ihanda, dapat mong i-prepare, mga mga kilo ng mga baggage na sinabi sa'yo ng agency mo kasi dapat yun talaga ang kukunin mo. Kung mag-e-excess ka man, dapat may pambayad ka. Okay, number one, yung dapat naka-ready na yung first passport. O, di ba? Passport, then yung mga documents mo dapat nakalagay na sa isang envelope yan na hindi siya nahalo-halo sa iba mong gamit. 'Yon ang dapat mong hawakan, passport, documents, tapos cash. Dapat may cash din tayo kasi pag nangailangan tayo dun sa bansa na pupuntahan natin, kailangan natin ng cash. Papalit. Papalit. Halimbawa, galing ka ng Hong Kong, tapos magpapalit ka ng dito, gaya namin, nagpapalit kami ng Hong Kong dollar, tapos pinapalit namin sa US dollar. Then pagdating namin dito, pinapalit namin ng Saudi. Tapos, pag andun ka sa airport, dapat 'di ba may sinasabi ng mga agency natin na dapat ganito lang 30 kg, 8 kg or 2 items lang ang dapat kukunin mo. So dapat sundin mo 'yon. Pwede ka namang mag-excess, pero dapat may pera ka din pambayad. So, ang hand carry mo is 8 kg and then yung luggage mo is 30. Pwede kang lumagpas doon basta may pambayad ka. Kailangan mo yun, pagpa-check-in mo, kailangan mo yun ilagay mo na. So, yung kg ba, i-check mo muna kung tama, hindi ka lumagpas o kulang ba. Para sure ka na hindi ka tawag doon? Pag nagkasobra ba, alam mo. Mas maganda naman kasi yung sakto pag sa ano na. Kung may pera ka, pwede mang magkasobra, di ba? Tapos, yung mga gamit mo na nasa hand carry, dapat naka-fix yun para pag halimbawa nag-check sila tapos oh, tapos yung hand carry mo, wag mong ipapahawak sa iba. Alam naman natin yung lahat, di ba? Wag ipapahawak sa iba, hawakan mo yan. Lalo na kasi nandyan yung mga documents mo. Tapos, yung relo, okay lang, gamitin mo lang. Papaalis naman yan pag nag-ano kasi screening eh. Pero isasauli din, mga sapatos ka nun. Tapos, dapat on time ka sa pagpunta ng airport. Dapat matapos mo lahat-lahat. Yung may excess time ka for another plan ba na gagawin mo doon para hindi ka na nagkahabol ng oras. So, alam mo yung pagpunta namin dito, ay maaga-aga talaga kami pumunta doon sa airport. Tapos, buti na lang may nag-assist sa amin. Yung mga papers, mga documents namin, inayos. Kaya yung ginawa na lang namin, pina-check na lang namin yon sa mga checker doon sa immigration. So, sa ano naman, sa pag-travel, 12 hours yun. Masakit nga lang sa puwet, pero tis-tis lang, makakarating din. At saka yung, ano ba yun? Yung pag nag-stop over kayo, dapat matuto tayong magtanong. Matuto tayong ipakita yung boarding pass natin kasi minsan hindi natin alam yung pasikot-sikot ba para naman maituro sa atin kung saan tayo lulusot. Kasi minsan yung time, hinahabol natin yung time. Matuto tayong magtanong.
Yan ang pinakamahalaga, matutong magtanong at hawak-hawakan ang hand carry, wag mong ibababa yan na walang nakakakita. Dapat hawak-hawak mo yan kasi nandyan lahat ang mga kailangan mo. Ayun na, sa Hong Kong to Istanbul, so doon na nag-antay kami. May mga Pinoy din kaming mga kasama pero ibang agency, ibang company ganon. Tapos tanong-tanong lang. Uh, Istanbul to Warsaw is 2 hours. 2 hours yun. So, dapat, ang gagawin mo dun sa immigration ng Warsaw, kasi okay lang kung yung nataon sa'yo is yung mabait ba? Mabait na officer. Dun naman sa pagbaba namin ng Warsaw, tapos pumunta na kami ng immigration ng Warsaw, tapos ano lang siya, hindi naman masyado malaki. Malaki yung airport. Malaki sa ano sa labas pero pag sa mag-queue up hindi gaya ng Hong Kong na ang dami ba. Pwede ka mag-queue up ng hanggang doon sa dulo pero diyan okay lang siya, katamtaman lang. So, buti na lang kamo nataon ako sa isang officer na mabait. Hindi kasi ako marunong magsalita ng salita na pa-shoutout sana eh. Mabait siya. Uh, ang ginawa ko, tinitignan ko muna yung mga officer doon. Yung, kasi may nag-queue up ka, tapos nagtatanong sila, why are you here? Are you taga dito ka ba? Tapos, anong gagawin mo dito? Tourist ka ba? Yung mga ganong tanong. Tapos hawak-hawak ko yung papers ko. Tinitignan ko lahat sila kung saan ako mag-queue up kasi tinitignan ko nga kung mabait. So, dun sa lalaki ako pumunta. Kasi yung sa kabila ang ingay, ang daming tinatanong. So, medyo medyo kinabahan ako pag doon ako, ang daming tatanungin tapos hindi ko alam sa sagot ko tapos yung hindi pa masyado nakakapag ano nang magaling naman sila sa English kaya lang yung mostly kinakausap nila is yung pare-pareho sila ng yung salita. So, pumunta ako doon sa lalaki kasi nakita ko yung lalaki. Nag-ask lang siya doon sa una sa akin, yung passport, tapos papers yun lang. So, nag-queue up ako doon. Pero, kinakabahan ako, kaya lang, syempre, ipakita natin na hindi tayo nakakabahan. 'Di ba? So, nung tinanong niya sa akin, passport, tapos papers, tapos kasi sunod-sunod yun, tiningnan lang niya, tapos pinaalis niya sa akin yung mask, tapos face shield ko. Ay guys, sa airport pa lang Hong Kong dapat may mask and wear face shield. Kailangan natin yun. Kasi marami tayong makakasalamuhang iba't ibang klase ng tao for safety. So, ayun na nga, nung binigay ko yung papers, tapos tinanong niya sa akin yung permit ko nandun, tapos tiniglan niya yung mukha ko, syempre, kailangan mong ngitian. Syempre, ngiti ang karisma. Joke. Charot. Ngitian mo siya para naman hindi yung tawag nila ron. Kasi nakangiti siya eh, syempre ngitian mo din. Kailangan mong suklian yun ng ngiti para mawala yung kaba. Tapos nung ipinabalik na niya sa akin yung mask ko, syempre binalik ko na yung mask ko, tapos binigay niya sa akin yung passport, mga documents ko, okay, sabi niya. So, sabi niya sa akin, you need to have a quarantine for 10 days, sabi niya. So, yes sir, I have an invitation letter for quarantine, sabi ko. So, syempre nakita na doon. So, ayun na, nag-thank you ako ng ngiti, punong-puno ng ngiti na parang, syempre, masaya. Kasi, immigration yun eh. Tapos, tapos na, ayun na, tapos na. Tapos, bumaba na kami, kasi may kasama ako eh, si ate. Bumaba na kami, kinuha namin yung luggage namin, tapos, pumunta kami doon sa pagpapalitan ng money exchange. Doon kami nagpapalit. Lahat ng pera mo na Hong Kong or peso or whatsoever, dapat ipapalit mo ng pera nila dito na salty para magamit mo. Kasi hindi mo naman magamit yung ibang
ibang pera eh. Saka ka na magpapalit pag uuwi ka na ng Pinas. Char, kailan ba? So, ganon. Tapos pagkatapos nun, nag-message sa amin yung agency namin. Tapos, sabi nila, antayin nyo to. Tapos, pick up kayo. Papunta ng accommodation for quarantine 10 days. So, ayun. Pinick up kami. Alam nyo ba kung ilang oras? Diyos ko, mga 2 hours din yata. Talaga, pudpud ang puwet. Naku, ubos ang puwet sa biyahe. So, nung pagdating namin, mabait naman. Mabait naman yung sumundo sa amin. Siya yung kumuha ng card namin. Tapos, pina-register na rin yung mga passport namin. Kasi nakatali yung number mo sa passport mo. Kailangan yun. Tapos, nung nandito na kami dito sa quarantine house, okay naman yung dinatnan namin. Kahit kami lang ang Pinay, mabait naman sila pagdating namin dito. Mabait naman sila. Tapos, okay naman yung kwarto, okay naman yung CR. Talaga, pag ganito, kahit halo-halo kayo, kailangan mong makitungo sa mga kasama mo. Hindi mo pwede sabihin na, ayaw ko dyan. Hindi mo pwedeng sabihin yon. Pumunta tayo dito magtrabaho, kaya kailangan nating tiisin. Okay naman yung bahay nila rito, yung quarantine area nila. So, yun lang. Kailangan nating makisama, kailangan nating tiis-tiis muna. Siyempre, kailangan nating mag-quarantine. So, next naman is about sa food. Kasi, bago lang tayo dito, di ba? So, about sa food naman, okay naman tong quarantine nila. So, yung food sa atin yun, di ba? Una, sinabi na yung food is, kailangan tayo ang bumili. So, about naman sa mga bilihin dito, hindi naman siya mahal. Lalo na yung mga pagkain, yung mga meat, yung mga bread, mga gatas. Siyempre, pag kinonvert natin yung pera dito doon sa atin, siyempre, mapapaisip tayo na mahal. Pero wag ka na munang mag-convert. Siyempre, kailangan mo yan eh. Tapos, pag iniisip mo naman yung pera nila rito, parang mura lang. Kaya yan. Kayang-kaya. So, yung mahal lang dito is yung mga gamit ng bahay, yung mga, halimbawa, mga pinggan, yung mga ganun. Siyempre, yung bibilhin muna natin is yung kailangan natin. Kailangan natin pang araw-araw, especially sa food. Kasi may open naman. Dito may wifi sila, open naman. Yung food mo lang talaga. Tapos, pakikisama sa mga kasamang dadatnan mo sa isang quarantine dorm. Dapat makisama ka para okay, masaya, ganun. Tapos naman yung about sa paglabas, yes, nakakalabas kami with passport. Kailangan mong dalhin yung passport and then wear your mask. Kailangan mong dalhin yun. Hindi naman araw-araw na nalabas yung pag may kailangan ka lang na bilhin, yung importante, okay lang naman dito. Hindi naman sila masyadong strict as long as na yung rules nila is yung wear face mask, dapat may dala mo yung passport mo kahit saan ka pumunta. Para pag may sumita ba sa'yo, may ipapakita ka at may mga documents ka, ganun. Basta passport ang importante. At yung mask, kailangang nakamask. Huwag tayong maging, ano ba yun, yung pasaway ba sa ibang lugar. Kailangan nating sumunod. So, about the weather naman, okay naman siya, malamig, minsan mainit. Akala nga namin mag-i-snow eh. Char. Hindi, okay siya, malamig lang. Pero pag nasa loob ng bahay ka, mainit. May heater sila eh. Pero pag lumabas ka, kailangan mo ng gloves, kailangan mo ng bonnet, jacket, ganon. So, ang importante lang na kukunin nyo pag pumunta kayo dito, mga katropa, napupunta dito yung pang araw-araw na gamit. Pang araw-araw na ginagamit natin, Colgate, sabon, pwede naman yan sa luggage natin, sabon, mga pang inner,
jacket, pag lumalabas kasi tayo, kailangan natin yung jacket. Kaya kailangan natin yun. Yung damit, meron din naman. Pwede ka mag-t-shirt sa loob kasi medyo mainit na. Pero yung pang araw-araw ang kailangan natin isipin. Tapos, magdala kayo ng gamot. Siyempre, yung gamot nila dito, iba sa gamot natin. Gamot, tapos yung mga personal needs nyo, huwag nyong kalimutan yung mga gamot nyo kung nagtitake kayo ng gamot. Kung madali kayong magkasakit, yun, yung kunin nyo yung mga needs na talaga na priority ninyo na ginagamit. Yun lang. Kailangan mong, kung pwede mong ilista, edi ilista mo para alam mo, para wala kang makalimutan. Siyempre, di ba? At ang pinaka-importante guys, pag pumunta tayo dito sa ibang lugar, ibang bansa, kailangan nating matutunang i-accept, embrace, kailangan nating i-appreciate yung pupuntahan ba natin yung lugar. Huwag tayo yung pasaway. Huwag tayong pasaway sa ibang bansa. Kailangan nating makipagkaibigan ba kung may gustong makipagkaibigan sa'yo na, syempre, yung ka-boardmate mo na, hindi yung sa labas. Basta, be happy lang. Kaya natin to. Mga kasamahan ko na pupunta dito, we're waiting. Sa mga pupunta dito, you're welcome. Don't forget your face mask, face shield, at alcohol. Pag biyahe. Check all your things, baka may makalimutan kayo. Para ready pagdating ninyo dito, wag mong sasabihin na, ay wala akong ganito, wala akong ganyan. So yun lang guys ang i-share ko sa yung places naman dito, tsaka na pag lumabas. Hopefully next week makakapag-work na kami. See you next time. Bye-bye. Pa-subscribe pala sa YT ko, Imasab lang vlog. Thank you. Have a nice day. God bless.